Lumalakas daw ang impluwensya ng ISIS sa Pilipinas. Base po yan sa artikulo ng pahayagang New York Times. Hindi naman naniniwala diyan ang Armed Forces of the Philippines. Narito ang report ni June Veneracion. Pagkatapos ng giyera sa Marawi noong October 2017, 5 magkakadikit na pabobomba ang yumanig sa Mindanao, ang pinakamarami sa buong Southeast Asia, ayon sa isang veteranong security analyst. Kabilang narito ang 2 suicide bombing. Una sa Lamitan, Basila noong Hulyo 2018 at ang pagpapasabog sa Holo Cathedral, Enero ng taong ito. Ito ang unang beses na nagkaroon ng mga suicide bombing sa Pilipinas, pag-amin ng militar. Lahat ng pambobomba may kinalaman daw ang ISIS, sabi ni Professor Romel Banlawi, isang security analyst. Not only sanction, but I consider that as ISIS-directed attacks. Sa report ng New York Times, inilatag nito kung paano umuusbong ang ISIS sa Pilipinas habang lumiliit ang teritoryo nito sa Iraq at Syria. Base sa iba't ibang intelligence report na nakalat ng research group ni Banlawi, halos 100 foreign terrorist fighters ang nasa bansa ngayon. Karamihan, mga Indonesian. Nakalubog sila sa iba't ibang local terrorist group gaya ng Abu Sayyaf sa Sulu at Basilan, Abu Dar Group sa Lanao del Sur, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at Ansar Khalifa Islamiyah. They are different groups but united under the banner of a single flag called the Black Flag of ISIS. Babala ni Banlawi ng Abu Sayyaf Group sa Basilan sa pamumuno ni Furuji Indama ay nagpaplano na namang magsagawa ng suicide bombing. Batay daw ito sa A1 information na kanyang nakuha. Most likely either in Basilan or in Zamboanga City. To be carried out either by foreign terrorist fighters or local terrorist groups. Isang mataas na opisyal na ayaw magpabanggit ng pangalan at isa pang intelligence official ang nagkumpirmang matagal na nilang alam ang planong suicide bombing. Matagal na rin daw nila itong pinaghahandaan para mapigilan. Pero hindi naniniwala ang militar na nagiging sentro na ngayon ng aktibidad ng ISIS ang Pilipinas. Mangilan-ngilan lang daw ang mga nakakapasok na banyagang terorista. There is no influx. Kasi pag sinabing influx, maramihan. Hindi naman paisa-isa, padala-dalawa ang nakikita natin. Wala ring tigil ang paghahabol ng armed forces sa mga kalaban. Mula January 1 ng taong ito hanggang March 7, 36 na ang mga sumukong miyembro ng Abu Sayyaf, BIFF at Maute Group. Medyo hirap sila in terms of logistics, hirap sila in terms of support galing sa mga tao. June Veneracion, GMA News.